Inborn ba pagiging narcissist? The answer is basically no. Walang taong ipinanganak na narcissist. Ang narcissist ay nangyayari or na didevelop pag ikaw ay nasa labas na ng sinapupunan ng nanay mo. So, ibig sabihin, kailangan ay nasa environment ka. Why? Bakit kailangan nasa environment ka? Kasi yung environment ang huhulma sa'yo para maging narcissist ka. So, if you are in a conducive environment, ang magulang mo ay maayos, ang magulang mo ay magaling magpalaki, hindi ka magiging narcissist. Kung ang environment na iyong kinalakihan o yung kinalalagyan ay conducive, no, hindi abusive yung environment is maganda yung pagkaka-nurture sa'yo, o lumaki ka sa mga matitinong mga community, no? So, hindi ka magiging narcissist. Ngayon, pagka ikaw ay lumaki sa magulong environment, tapos yung nanay at tatay mo is mga nagdodroga, o kaya ay mga kriminal, o kaya ay mga mayayaman, in-spoiled ka, no, sinunod lahat ng gusto mo, nagtatrabaho, mga workaholic, tapos ay ini-spoiled ka sa material things, hindi ka nurture, hindi ka naalagaan, magiging narcissist ka. So, ganun yon. So, malaki ang ginagampan ng role ng environment. Kasi sa theory, may tinatawag na nurture versus nature. So, nurture is the environment, your parents, your kapitbahay, your tito, your tita, your lola, no? Yung yaman nyo, yung kahirapan nyo, no? Yung bahay nyo. So, yun yung nurture. And then, yung nature, yun yung genes mo. Ngayon, may magtatanong sa inyo, sir, bakit may mga research na nagsasabi na meron daw ipinanganak na yung brain structures daw nila iba. Yung gray matter daw nila ganito, yung kanilang white matter sa utak ganito, yung hippocampus nila ganito, yung amygdala nila ganito, no, yung emotional center nila ganito. Well, naiintindihan ko kayo doon. So, naiintindihan natin yung research. Pero, ikaklaro natin, no? Kapag ganon ang nangyari sa utak, ipinanganak ang bata na may something sa utak, no, iba yung brain structure kaysa dun sa normal na bata, hindi ibig sabihin ipinanganak siya na narcissist. So, ipapanganak pa rin siya, no, lalaki siya na hindi narcissist. Alright? So, magiging narcissist lang siya kapag ito ay matitrigger. Ibig sabihin, siya ay mahuhulma, no, merong environment na hindi maganda na magti-trigger sa kanya para maging narcissist siya. Why? Bakit ganun ang pangyayari? Kasi ganito yon. Kung ganun ang utak niya, no, naka-turn off pa yung kanyang yung switch para maging narcissist siya. So, magiging narcissist lang siya kapag ka siya ay na-push ng environment, ng poor parenting. Okay? But kung lalaki siya sa conducive environment, no, hindi siya magiging narcissist. Kahit merong problema sa brain structures niya, no? Maaaring may mga manaka-naka tayong makitang problema sa kanyang ugali because of the brain, the structure of the brain, yung temperaments, no? Yung kanyang yung tinatawag na yung emotional regulation niya. But it doesn't mean that this boy or this girl or this man or woman ay magiging narcissist na. So, ang nagdi-dictate pa rin dito basically is the environment. So, meron lang tinatawag na batang ipinanganak na high risk na maging narcissist. Ito na nga yung sinasabi sa research na merong batang ganun yung brain structures, no? So, iba yung brain structures niya. So, pag ganun ang brain structure, yung binabanggit sa research, ibig sabihin prone siya maging narcissist. Mataas siya maging narcissist. Okay? Pero hindi siya ipinanganak na narcissist. May chance pa rin na siya ay hindi maging narcissist kung lalaki siya sa maayos na environment. So that is what we call nurture versus nature. You know, it's very complicated to analyze this one, but pinadali ko na lang. Maaaring may lumabas na mga bagong research dyan na magsasabi na meron talagang ipinanganak na kahit anong gawin is narcissist. Well, kung meron lang ganon,
very rare yun. Rare na rare yun. Pero, yung pagiging narcissist na cause na environment, that is very, very, very common. Okay? So, klaro tayo dyan. See you in my next content. Bye for now.